share ko lang po sa inyo yung aming paglilipat sa bahay na aming inuupahan ngayon. Ito yung first hakot namin ng mga gamit ng mag-asawa. Saturday ito ng umaga, November 14, 2025. After namin na magkape sa umaga, ito yung nag-start na po kami. Then mabuti na lang hindi malayo yung bahay sa dati namin na inuupahan na room. From Sanibang to MacGregor. Mga 5 minutes ride lang siya by car. At saka nakakatuwa lang kasi sobrang lapit na ito sa bahay na tinutuluyan namin ng husband ko yung pagkadating ko dito sa Australia. Kasi pagdating ko ng Australia, isang gabi lang nagstay kami dun sa room na inuupahan niya. Dito lang din yun sa MacGregor. Tapos kinabukasan, lumipat na kami ng room, which is yung dito nga, one bahay lang yung pagitan nito. Galing dito sa bahay na inuupahan namin ngayon. Dati namin, yung first ko talaga na tinuluyan dito sa Australia ng isang taon din. Kasi umalis kami, dumating ako Australia March, umalis kami dito sa MacGregor April 1 or 2. Lumipat kami ng bahay doon sa Archerfield. Tapos nagstay lang kami doon sa Archerfield. Bahay din sana siya, pero nasa taas na part. Unit siya, pero yung sa taas may 3 room. Tapos sa baba, meron ding mga dalawa yatang room yun o 3 rooms. Nagstay lang kami doon sa Archerfield from April, May. June, umalis kami June 15 or 16. 15 yata, lumipat na kami ng Sanibang. And then doon sa Sanibang, from June, July, August, September, October, nag 5 months din kami doon. Ito ngayon, naglipat na kami ng bahay. Siguro mga abot din kami ng more than 20 inspection bago namin nakuha itong bahay. Kasi dito sa Australia, pag nag-apply ka sa mga applications, may mga rental application kasi, mga apps, like rent, real estate, ano pa yung isa, may isa pa yung apps na ina-applyan ko dati. Siguro mga nakailang inspection kami. Kasi pag nag-inspection ka, bibigyan ka talaga nila ng form, or sasabihin ka nila na you can apply or send a form dito sa apps na to, or may bibigay sila, but it doesn't mean pag nagpasa ka ng form is sa iyo na mapupunta yung bahay. Madami kasing hinihingi yung mga agent na naghahawak ng bahay, syempre tulad ng work mo, rental history, tsaka capability mo na kakayanin mo ba siyang bayaran yung bahay. Ang dami nilang pinagbabasehan bago ka. Depende. May iba, siguro maswerte sila pag nag-start silang mag-apply or 1 or siguro 2, hindi na madaming inspection na ibibigay ka agad sa kanila yung bahay. Nakadepende pa rin yun sa agent. And then, eto, swerte lang kami kasi yung agent ng bahay na ito, gusto niya family. Kasi sinabi namin, may mga anak kami na darating. Para hindi pa ngayon, in the future, gusto namin, may bahay na kami pagdating nila para hindi na mahirapan yung mga anak namin. So, yung agent naman din yun, parang Asian, pero ibang nationality, I don't know if Vietnamese or Chinese, hindi ko lang tinanong na. Yun, si Kem ang nag-inspection sa bahay na ito. Hindi ako kasama kasi nasa work ako that time. Tapos kinakabahan ako kasi 2 bahay to dito na street yung pinapa-inspection ko kay Kem. Pero ito lang yung in-inspect niya. Kasi ayaw niya rin talagang mag-inspection ng bahay na siya lang mag-isa. Buti at na, yun, yung araw na yun, pumayag siya sa gusto ko. Sabi ko, sige na, kasi baka mawala na tayo ng time, maghanap. Tsaka hindi din talaga ako pwede that time. So yun, buti at siya nag-inspect, nakausap niya kaagad yung agent ng bahay na ito. Mabilis lang silang nagkaroon ng deal na ibibigay niya sa amin yung bahay. Kaya yun, tuloy-tuloy na. Hiningan na kami ng mga requirements like sa work, payslip, kontrata ni Kem, and yun, basta na-provide lang namin sa kanya ang mga hinihingi niya sa amin na requirements.